Good morning everyone. Tonight I'm going to report the Republic Act 10175, also known as the Cybercrime Prevention Act of 2012. So, cybercrime. So, what comes in your mind when we say the words cybercrime? So, cybercrime, a term used to broadly describe criminal activity in which computers or computer networks are a tool, a target, or a place of criminal activity, and include everything from electronic cracking to denial of service attacks. It is also used to include traditional crimes in which computers or networks are used to enable the illicit activity. So, yun na nga, familiar din tayo sa tinatawag na cybercrime. Kasi, nandito na pumapasok yung cyberbullying. Also, pumapasok na dito yung mga cybersex. Doon, malalaman na natin kung anong parang effect na, parang side effect ng cybercrime dito sa mga tao. For example, sa internet ganyan, tapos may mga link na sinesend sa atin, tapos may tendency na yung link na sinesend sa atin mahahack yung ng mga hacker. So kaya nga dapat iwasan natin yung mga cybercrime na yan, kasi parang doon pa lang sa link na yun, parang nakukuha nila yung mga information natin. Tapos ayun, tapos ma-hack yung mga like mga cellphone natin ganyan. Kinukuha nila yung mga information sa kung anong yung purpose nila makuha sa atin. Yun yung tinatawag na cybercrime. Tapos meron din tayo dito yung Punishable Act sa chapter 2. So in an act which subject that doer to legal punishment or any offense against morality, social order, or any unjust or shameful act. Yun na nga, yung cybercrime, ito na yun yung mga ginagawa ng mga kasama na dito yung mga pagnanakaw, yung mga hacker, yun na yun yung mga cybercrime, yung mga cyberbullying, yun na yung mga nakikita natin sa mga internet. Okay, so hacking or illegal access, a crime which entails cracking systems and gaining unauthorized access to the data stored in them. So yun na nga yung like sinabi ko kanina, yung mga hacker na nag-hack or nag-access ng mga illegal na data or kahit ano na, basta ginagawa nila yun para makakuha sila ng mga information dun sa hinahack nila. Also, meron din tayo dito child pornography. So, ito na yung mostly na ginagawa ng mga kabataan ngayon, yung mga pornography. Ito, side mga kuan din to, like malaking pinsala din to sa mga tao. Cybersex, the willful engagement, maintenance, control, or operations directly or indirectly of any lascivious exhibition of sexual organs or sexual activity with the aid of computer system. So like nakikita natin mga viral ngayon na yun, parang nakakakuan din yun sa mga tao, like yun, cybercrime din yung cybersex. So tips to avoid cybercrime. So ito yung mga tips na para ma-avoid natin yung cybercrime. So always change your password in any social media networking site. So dapat maging alert din tayo, dapat secure din yung mga account natin para hindi ma-track ng mga hacker, especially sa ngayon na madami din mga hacker. Kahit nga ako, na-hack din yung account ko dati. So kailangan din natin ma-secure yung mga account natin, like sa Facebook, especially talaga sa Facebook, ganyan. Kasi may mga siraulo ganyan, nag-hack ng account natin, tapos sisiraan tayo. Doon pa lang wala na, ma-hack na, makukuha na yung mga information natin doon. Tapos, do not share important files
publicly. So this is also important kasi yun, kasi may tendency na ginagamit nila yun para masiraan tayo, sinisiraan nila tayo, tapos may tendency na makukuha sila dun mga benefits ganyan, tapos ayun, masisira din tayo. So, and also check carefully emails sent to you that ask for validation. So, dito din yung mga emails na nag-send sa atin, yung mga scam ganyan. So, doon nag-access din yun sila ng information through emails. Tapos doon na yung mag-start na, tapos kinukuha nila information mo, tapos ayun, ma-hack na yung account mo, tapos wala na, katapos nang sinisiraan ka na, yung sinisiraan na yung ano, tapos may tendency na kapag yung mga account mo, mga bank account ganyan, may tendency makukuha din yung mga pera mo doon. So, and also do not simply click link that are suspicious to you. So lately yung mga lately nag-happen na din dito yung mga link na ganyan. Tapos kapag kiniklik mo yung link na yun, ma-hack talaga yung account mo. So be careful na lang. And also always clear cache after you make any online transaction. So dito, ayun, dapat kiniklear din natin yung mga cache na, yung mga data natin, tapos para mahirap na din yung ma-attract ng mga virus ganyan, yung mga nag-hack sa account natin. More secure din tayo sa mga account natin para iwas tayo sa cybercrime, mga cyberbullying ganyan, yung mga nag-hack sa account natin, para makaiwas din tayo doon. So thank you for listening for my report this evening. Thank you guys. God bless.